Go ahead. Okey na? Alright. So ito yung ano natin, yung sinend ko na file sa iyo, kagabi 'no. Ito yung sa binigay din ni Blaze 'no, with the dealer price. So, as you can see, meron tayo ditong desktop POS Android series, okay? So dito 402, D2402, D3504, and the D4504. Ito yung tatlong, product or tatlong devices na ini-stock namin lagi sa office, okay? So probably ang ginagawa kasi namin ngayon John 'no, in terms of selling is that we only show 3 items or 3 variants kay customer so that they can easily pick which one yung gusto nila. Para kapag sobrang dami kasi medyo nakakalito na, eh, 'no? Especially sa mga hindi naman gano'n ka, especially sa mga owners 'no, that they need to have a decision right away 'no. So yun lang yung normally yun lang yung tatlo 'no, na meron kaming ini-stock na madami sa office. Probably meron kaming dalawang D3505 in any case lang that someone might be interested of getting this one 'no. But ano, ang pinu-push talaga namin is yung tatlo, dito 402, 504, and then yung D4504. Actually, nasama ko yan sa email ko sa'yo kung ano yung tatlong item na kinukuha namin. Of course, so ayan, no? So ito yung mga desktop series natin hanggang sa Swan. But itong Swan, ito yung nakakabit dyan sa ano, dyan sa bakery ni Virgo, oo. So ito yung pinaka top of the line, no? As you can see, siya yung pinaka last no ng Android desktop natin, okay? This one kasi meron siyang mga dual display, nakahiwalay siya and then yung stand, no. So mamaya tingnan mo na lang ito, no. Pero yung first section is the desktop Android series. Ito yung mga Android desktop devices na meron tayo. Second section naman is yung Windows series, no. Meaning ito yung mga desktop na pang Windows. Normally, ginagamit yung mga desktop Windows series natin or desktop POS natin na naka-Windows sa mga retail and services, no? Example, retail is mga groceries, supermarkets, yung mga ganun, bigasan, or yung mga industries na merong fast moving kasi mabibilis yung transactions nila, no? So Windows ang binibigay natin diyan. But if preferred nila yung Android, like yung mga design ng Android natin, pwede naman ito sa retail, no? Sa amin lang, hindi naman kasi nila kailangan ng touchscreen. So technically ang ino-offer namin dito is yung mga Windows devices, no? Ayan. So we have Lenovo Tech Center. Ito yung mga pang retail. Ginagamit din ito ng mga price natin over mga services like gym, mga spa. Bakit sila gumagamit ng ganito? Kasi meron silang mga services like QR code login, yung mga session timers, no? So best 'yon na sabay-sabay gamitin kapag naka-Windows, no? Ayan. Kapag Android kasi normally itong mga Android section natin ni devices, this is good for mga restaurants, mga cafes, mga kiosk, ayan, no? Kasi iba-iba yung design niya, no? Ayan. And then of course, ito yung typically kapag meticuloso, no? Yung mga owners gusto nila, ay gusto ko talaga medyo parang POS style eh. Talagang Android sila. But if they're okay with okay na yan, basta may monitor and then merong CPU or system unit. Then kapag hindi naman sila ganun ka-meticuloso, okay na yan. Normally naman, later on, we will going to suggest naman kapag nagkaroon ng client, no? Like, mamaya papaliwanag ko din yung tatlong client na nakuha mo, Joe, no? Ano yung mga best devices that they can get from us, no? Of course, some of them are software, no? But it's okay. Ayan. Also, meron din tayong tinatawag na mga handheld or mobile devices, no? Ito yung M2 Pro and then yung M2 Max. Normally, ginagamit yung M2 Max kapag sa mga order taking. Like if ever mayroong restaurant, tapos gusto niya, yung order taking niya is movable, meaning pwedeng dalhin ng waiter sa first floor, second floor, third floor, ayan, pwede yan. However, meron dito mga disadvantages, no? Like, so of course, ang mga disadvantages ng dalawang to is connected sila sa printer via Bluetooth. Minsan kasi ang Bluetooth medyo matagal siya mag-print, no? Yun yung disadvantages. Kaya sa mga fine dining restaurant, Joe, like ayun, si Karaoke, no, na client natin, and then meron silang order taking. Preferred sana natin na naka stationary yung yung kanilang order taking, yung mga naka-desktop para connected siya sa LAN.
Kasi ang mga printer na nasa kitchen, nasa bar, tapos naka-LAN siya, mas mabilis yung printing ng tinatawag natin na assembler's copy or yung printout sa mga kitchen, bar, ganyan, no? Later on, Jo, makabisado mo rin yan kapag pagka nagkaroon tayo ng real na setup, no, dyan sa Cebu. Ayan. Ayan, Swift 1, ito, hindi naman masyadong nilagyan ng picture. Normally, ang Swift 1, ginagamit siya sa mga inventory, no? Same with M2203, tsaka yung mga Swift 1. Para silang cellphone, tapos may nakakabit na barcode reader or barcode scanner, no? Gagamitin siya sa mga warehouse. So, pag nag-scan ka ng isang item, malalaman niya kung anong item yon, and then ilalagay mo kung ilan yung inventory mo doon sa warehouse mo. Ayan. So, normally, doon yung setup niya. No? Of course, we have D1. Ayan. Ito na, no? Meron tayong mga tablet POS, no? Yung kanina, mobile. Ito naman, tablet POS, no? So, normally ito, John, no? Ginagamit ito kapag, for example, kiosk or cafe ka, malit lang yung store mo, and then ayaw mo ng bulky na POS device, no? So, pwede ka dito magpunta sa tablet POS. The good thing about this one is built-in na yung kanyang parang lahat nandiyan na. All-in-one na siya, no? So, kailangan na lang natin dyan ilagay is yung printer, and then no need na for keyboard, no need for mouse. So, parang all-in-one na talaga siya. Okay? And then, of course, the second one, yung Falcon natin, itong mataba. So, tablet din siya na POS device. Android din ito. The good thing about this Falcon John, no? Ito, mas pinupush ko to kasi sa over the D1, no? Mas pinupush ko yung Falcon over this one, no? Ito kasi D1 ito Mas gusto ko i-push yung Falcon. Why? Kasi yung Falcon kasi all-in-one na talaga siya. As in, built-in na pati yung printer niya nandiyan na rin. Okay? So, no need na for any additional peripherals, no? So, nandiyan na siya. And then, of course, yung kitchen display, ito yung John, no? Yung nabigay ko hapon na kapag meron tayong mga bars, like yung sa setup ni karaoke na client, if meron silang bar, tapos may mga rooms, so yung mga rooms, kapag nag-order sila sa order taking natin na tablet, automatic papasok yun doon sa KDS device. And we would like to suggest itong klase ng KDS na to. Bakit? Pwede sabihin ng client natin, pwede bang smart TV na lang na touchscreen, yun na lang ilagay namin para mas makamura. So technically, those smart screen TV kasi are good for entertainment purposes, not for work or not for industrial. Bakit natin nasabi na itong kitchen display nito is industrial? It can stand heat, it can stand moist, it can stand yung paiba-ibang temperature ng kusina. Kasi built yung hardware for the kitchen standard, no? Kapag nilagay kasi natin yung mga smart TV sa loob ng kitchen, syempre naiinitan, nagkakaroon ng mga mantika, nag-moist, may possibility na after 2 weeks may sira na yung device. And then mamaya baka sisisihin pa tayo, no? So, normally, yung mga ganong klase na scenario is, siya, nakadepende sa gusto ng client or optional siya. Okay? Excuse me. Then of course, yung self-ordering kiosk, ito, finish out na muna namin siya, no? Kasi medyo mahal siya. Siguro ang mga ka-avail nito, Joe, is yung mga high-end, no, na klase na Kasi this one, Joe, ito yung dealer price natin from the supplier, no? Pero, syempre mag-mark up pa tayo. Kaya medyo tataas pa rin ng konti dun sa SRP natin sa client, okay? And then peripherals, ito na yung mga cash drawers, mga barcode scanners, mga money detector, mga 80mm printer, ayan. So, the good thing about our packages, Joe, is naka-base yung pinaka-selling price niya doon sa pinakamababang peripherals. For example, may papakita ko yun, no? Meron tayong mga packages na ang naka-bundle sa kanya is 58 thermal printer and then 58 thermal paper. If they wanted, ito kasi maliit lang ito if they wanted to have a bigger printer, no, like yung 80mm, they need to add on top of the price. So, meron naman tayong ganun, no, para save tayo in terms of the gross margin, no, kung ano man yung in-offer natin. Ayan. And of course, the last but not the least, ito yung tinatawag nito na offline server, okay? So, technically, with the offline server, ito yung sample, meron tayong, sample si karaoke. And then, parang, syempre, since we are a cloud-based
POS, so kailangan may internet, no? Ngayon, may possibility na they will ask na pwede bang kasi yung internet ko intermittent and then I don't want naman na yung operations ko mag-suffer because of the issues or concerns sa internet, madadamay yung POS. So nag-offer din tayo ng offline server, no? Ayan. Ang SRP nito is 65,000 nandiyan naman, pero ang pinaka-cost nito is 32,500, no? So kasama na diyan yung Lenovo ThinkCenter na system unit, yung UPS for the power supply, and then yung router, no? And then sobrang ganda na rin ng specs nung server natin. Naka i7 na yan, naka 16 gig RAM, tapos naka 250 gig SSD, no? Tapos naka CentOS na OS para hindi siya parang na-hack or hindi siya na-open for malware and whatnot, mga virus na common no, sa mga Windows na OS, okay? So, yun yung Jo, no? Yun yung mga hardware that we have, okay, that we can offer or that you can choose from. Ano yung gusto mo i-offer diyan, no? Sa Cebu, no? And then, of course, suggestion lang din sa amin from our end, D2402, D3504, and then D4504. Ito yung ang tatlong inisak lang namin sa office, no? Kapag yun yung i-push namin yung tatlong product na yun. And then of course, later on, if meron talagang kailangan sa mga kiosk, pwede tayong mag-Falcon. Ayan, meron naman tayong Falcon stock if ever, no? Ayan. Joy questions. Any questions so far? Naman. Alright. Okay, mamaya ipapaliwanag ko yung pricing natin, okay? Yan, mamaya ipapakita ko sa iyo yung pricing natin. Later on, if you do your you do your math and then mamaya ipapakita ko yung mga ito na yung next Joe actually. Okay? Pero normally, ang markup namin dito is around 30 to 40% kapag bundle siya ha, kasi hindi ka na nagbebenta nito na per piece eh. Okay? So meron tayong dalawang pricing. Kapag bundle, normally may markup tayo na 30 to 40%, meaning bundle package na siya, no? So meaning, meron ka ng dito for O2, and then meron na siyang yung buong set na ng POS, yung parang kinukuha ninyo, no? Ayan. So ginagawa natin, ina-add lang natin yung buong pricing nitong mga parang items na to. Pag nagawa natin yung total pricing niya, then mag-add tayo ng around 40 to 60%. Okay? Tapos, ano pa lang yun, John, no? That is the hardware pricing pa lang. Wala pa dyan yung setup fee. Okay, setup fee, yun nga, starting 10,000. So, pwede ka pang mag-add, no? Like, gusto mong gawing 20,000, 30,000. So, it's up to you, no? Para mas lumaki yung, yun nga, yung gross margin. Alright, next naman, siguro papaliwanag ko, Joe, yung itong pricing natin, no? Alam ko na share ko na to, no? Pero alam lang ha, hindi ko maklik. Ayan, naklik ko na. Okay. Sample, John, nung ginawa ko kagabi, John, is, dati kasi ito, this is around, I think, wait lang. Ito kasi siya, Joe, eh. And ito yung dating pricing, no? 20% for the setup fee, okay? And then 35% for the hardware and peripherals, no? So, gumawa ako gabi ng computation and then I try muna to, from 20%, ginawa ko muna ng 35%, okay? Yung setup fee. So, siguro ito mag-range na to ng 20 to 35%, depende kung ano yung magiging effort, no, nung Cebu team in terms of the setup of the account. Okay? And then stay pa rin, 35% yung makukuha sa hardware and peripherals. So, paano siya kinocompute, Joe? Okay? So, meron tayong tinatawag na D2402. Okay, meron tayong ito yung pinaka-first package natin, yung D2402 package, no? So, yung sample niya is parang ganito. Desktop. Ito yung pagka sinishare, pagka pinapakita namin sila sa mga clients, ito, ayan. So, parang ganyan. Ito yung package na yan, yung D2 package. As you can see, may kasamang dito for O2, may barcode scanner, may keyboard, may cash drawer, may thermal printer, and then thermal paper. So, kumbaga, complete set na siya. Okay? So, ito na siya. No? Ito yung nakalista. No? Later on naman, ano naman yan eh. Pwede nating i-breakdown yan. Okay? Pwede ko itong i-complete para sa inyo. So, dito for auto package, cost niya, andito na rin per hardware. Okay? Kung ano yung cost doon sa dealer price na binigay ko, yun yung nilagay ko dito. And then, ang pinaka-sample lang if ever nakakabenta tayo ng 30, okay, package of dito for O2 per month. So, ang total hardware cost kasi nito is 21,449, okay?
sa isang unit ha, sa isang unit, ang total cost nitong isang package is 21,449. Ang selling price niya is 30,000. Ito yung selling price namin dito Jo sa Manila. So it depends sa inyo kung tataasan pa to. Pwedeng gawing 35,000, yung pinaka-max sana, no? Para hindi ganun kalayo. And then of course, ang gross margin niya is 8,551. Kumbaga, ang gagawin kasi natin, Jo, syempre 30,000 yan, ibabalik natin sa Cebu Sales Office yung hardware cost. Okay? So, for example, bumili ka ng isang unit, nag-stock tayo ng isang unit. Ang total capital, ang capex natin for the stock is 21,449. Ngayon, kapag nabenta natin siya ng 30,000, yung 21,449 na to, ibabalik mo na yan sa Cebu Sales Office. Okay? Kasi kapag binabalik natin yung capital. And then, tsaka natin kinompute yung pinaka-hardware gross margin. So, it's like 30,000 less 21,000. Parang gano'n, no? And then, the hardware profit is the 3,000. So, paano nakapit to? Of course, 8,000 times yung 35%, no? Kaya na-come up yung 2,992. So, depende si John, no? Kung, example, tinasa natin to, ginawa mong 35,000. Of course, the more you add to it, lalaki din yung hardware profit. No? Naging from 3,000 naging 4,700 pesos. Okay? So depende yan, no? In just one one device, okay? And then meron din siyang on top of the hardware, ito yung sabi ko kanina na meron din tayong tinatawag na setup fee. Okay? Setup fee natin, ang nilagay ko dito is 35%. So you'll get 5,000 parang 215, no, yung nakuha mo in just one. So if you add up this one, just selling one unit, you'll get a profit of 8,000 pesos. Okay? And then of course, may kasama na yung basic subscription. So, basic subscription meaning ito yung ano do, Jo, no, yung 1.5 per month, no. Ito kasi nakakompute na siya by 30, no. So medyo malaki lang siya. Pero if ever this one, no, lagyan natin isa lang muna, sa nakabenta ka ng isa, ayan. So, you'll get 225 pesos per month, okay? Per unit, no? I mean, per branch, okay, na subscription. Ang total na gross profit ng Cebu Sales Office Joe is 8,4671. Okay? Provided na naibalik yung una, naibalik yung hardware, yung capex, tapos ito na yung pinaka gross profit niya. Okay? So for Joe, any questions? Mm. Mm. Okay, good question. Actually, kinausap ko diyan yung ano 'no, balikan kita diyan, pero meron akong sagot diyan, eh, nakalimutan ko lang yung setup 'no. Pero meron akong sagot diyan. Pero if ever kasi na ang mangyari niyan, dalawang choice kasi 'yan 'no. May mga clients kasi na nanghihingi sila ng 12%, o may mga clients na nanghihingi sila ng OR. May mga clients naman na ayaw magpa-OR, okey? So kapag nanghingi sila ng OR Jo, ang ginagawa din is meron tayong tinatawag na plus 12% VAT, okey? On top 'yan, okey? Parang naglalagay tayo ng ganyan, plus 12%, gano'n. Parang naglalagay tayo ng ay, anyways, nag-aalagay tayo ng 12% VAT on top. Okay, for example, 30,000 yan, tapos gusto mong mag-OR, then we will add 12% VAT on top para hindi tayo magbayad. And ang mangyayari din is pwedeng naman galing kay Manila muna yung receipt, no? Pero I will get back to you on that, no? I need to make sure of that sa ano namin, sa accounting, no? Tsaka doon sa isa naming ano, advisor kung paano yung best na gagawin dito. Kasi nakapagtayo na siya ng office sa Cebu and then sa Davao. Mm. Mm. Ah, mm. Mm.
Yes, if ever na kailangan niya ng OR monthly, 'no? Pero, with our experience, 95% hindi sila kailangan ng OR, eh, for the monthly. Yeah, so small lang kasi like 1.5 mahingi ka pa ng OR ang baba naman ang baba no, like example 1.5 times 12%, that's just 180 pesos. So, parang hindi sila nanghingi ng OR, parang wala namang galaw sa tax nila 'yan, parang gano'n 'no. So, minsan hindi na sila nanghihingi. Pero may mga clients kami like sila Kia Pasig, may clients, like sila Kia Pasig, sila meron pang iba siguro mga 10% nanghihingi sila ng OR and then, binibigyan naman sila. Oo, pero normally ano 'yan, eh, ang ginagawa na lang namin what exclusive ang wording namin, oo. Para oo, pero maliit siyempre maliit lang para hindi siya gano'n ka-ano 'no, para mas enticing kasi 'pag mababa, eh, ayun parang gano'n. Okey, now, next is, so sample John 'no, so yun nga based on our agreement ang nakalagay dun is 30 sana 'no per month. So it's like we will compute this one, so parang ito siya. Para lumalabas na total gross profit is 254,000 per month on this device, no? So it will really depend, John, no, on how you are going to push this through either 30 ditos sa dito 402 and then ito naman D3504 and then parang ito naman yung isa yung D4504. Normally nag-iba-iba yung subscription ko kasi dito sa una basic lang so 1.5, kapag premium yung 3,000, enterprise 22,500. So the good thing about Libis naman Joe is flexible siya. Like hindi mo naman kailangan sundin yung 1.5, 3,000, 5,000. Like example, may client na sobrang talaga ang daming kailangan. Marami siyang ginagamit na device, no? So pwede sabihin 8,000 per month and then he can pay naman that one, then better. Parang ganon. Okay? So like itong si karaoke, syempre since the client is asking for few, then we can ask for more, parang gano'n, no? Alright. So ganito, this is natin John, no, yung kahapon nabanggit mo. Well, yung first natin is yung yung ay sorry Jo, before that, meron ka bang question dito sa sales metrics? Yes, yes. Naman. Correct, correct, correct. Agree. Oo, agree ako diyan. Mm. Oh, tinry ko lang. Mm. Oo. Kasi of course, you are ano, you are, interested in the opportunity. I don't want naman to be the one na nagho-hold ng opportunity ba to grow more ba. So mm, mm. Right. Mm, mm. Right, right. Mm, 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 mm.
Mm, 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 mm. Okay, yeah. Yeah, yeah, no worries, no worries. Actually, uh, andiyan naman si Angel 'no, si Bert later on, he will be going to guide you 'no, on kapag may tanong ka, puwede kang magtanong sa kanya. Pero i-di-discuss ko rin sa'yo ngayon, Jo, yung format natin in terms of the proposal, okay? Sige, siguro sa proposal muna tayo. So let me just jump to my other email. Okay, Gmail. Actually, gano'n ginagawa namin ngayon. So oo. Hmm. Actually, meron kami ngayon ano, Jo, centralized repository of all the proposals that we have under one account kasi meron kaming G Suite, eh. So, this under sales at Libis.tech, okay? So ayan, kung makikita mo if I'm going to scroll down, andiyan lahat ng ano, ng mga proposals, okay? Iba-iba 'yan, iba-ibang clients, iba-ibang companies, ayan, 'yan. So, sample niyan, Jo, is ang ginagawa namin, for example, may meron kaming bagong client and then alam namin na okay, si karaoke bar mo, same siya doon sa VIP golf na setup. So ang gagawin namin, sige let's search for VIP, okay. And then makita, okay ito pala yung ano, ito yung sinasabi ko sa last time 'di ba na meron tayong SOA for the self-ordering kiosk, ito yon. So if I'm going to open this one and then if I'm going to open yung, um, VIP, Golfing Brothers pala yun, sorry. Golfing Brothers. Ayan. So, minsan kailangan din maayos yung ano, yung ito, ayan. So, open natin to ha. Sample, ito yung sample proposal na meron kami. Pero bakit ganun nag-iba yung color nito? Paano nag-iba yung color? Pero, teka medyo Hmm, not sure ba't ganun yung nangyari. Pero dapat hindi ganun yun eh. Sample lang, Jo. Sige. Para ito na lang, si Amid Medical Supplies 'no, 'yan ito talaga yung pinaka-format dapat niya, client-based journal contract agreement. Tapos on your end Jo, tatlong sections lang naman babaguhin. Una, prepared for sino yung name, yung owner, okey 'di ba may owner ka na, anong company 'to, and then sino yung ano yung position nung tao like he's the owner or he's the vice president or what not 'no, parang ganyan. And then kung dito ang nakalagay lang dito, normally nakalagay yung name nung salesperson, pero puwedeng ilagay natin dito Cebu, parang sales office or something like that, parang ganyan. Para malaman natin kapagka ni-review ng finance namin yung proposal, alam niya kung, okey, kay Cebu sales office 'to na na-close, so let's give them yung commission, parang gano'n, 'di ba, yung profit sharing. And of course, gano'n din, their Mister name nung client, tapos yung name nung company, and then bababa na tayo. Iba dito, hindi mo na pakailaman. Kasi ito naman ina-update nila 'to kapag may mga bagong features, ayan. So lahat ng features nandiyan na 'no. So baba-baba lang, okey. And then ito na, hardware package. Ano yung list of hardwares, yung ilalagay mo dito, and then dito naman sa baba yung list of software. Ito naman normally setup lang naman 'to nakalagay. Tsaka kung merong free na 5 months, ganyan-ganyan, and then yung monthly subscription na babayaran niya, okey. Then after that, kung magkano yung hardware, nandito rin, magkano yung software, magkano yung subtotal, and then ayan, VAT exclusive siya, since hindi siya magbabayad ng VAT kasi tatanungin mo yan, eh, gusto mo ba ng OR o hindi. Pero normally, Jo, ang ginagawa namin, 'pag nag-send kami ng proposal, VAT exclusive muna.
Then kapagka nakita ng client ta's nagustuhan niya, then mag-ask siya ng VAT inclusive, then dun lang i-a-add yung VAT para hindi lumobo yung price, okey? And then dito din, total investment, ayan kung magkano yung total investment, hindi namin sinasabing total due or total amount, total investment yung nilalagay namin 'no. And then yung full payment 'no, like anong date ka magbabayad para nasa contract kung anong date. Kasi iba minsan sasabihin, next week na, so hindi alam ng finance or hindi namin alam kung kailan siya ifa-follow up, okey? And dito rin diyan nilagay, for example, sa'tin kasi common kasi 'no, bigyan kita ng ano, sample ng client na may hardware. Um, ito, CNA Partners. So na-close to last last week lang, eh. Ayan, CNA Partners. So dito, ito yung sample ng hardware 'no. So ito naman copy paste ka lang naman nito, okey? So meron naman ditong sample, meron kang kailangan na hardware na proposal, then puwede kang mag-copy paste lang, make a copy lang, okey? And then copy paste mo lang yung mga nandito. So nandiyan na yung mga informations, alright? And then, ayan siya. So meron kaming tinatawag kapag may mga hardware, meron nire-require na down payment, okey? Pagka-require ng down payment, normally ang down payment is 60% of the total price. And then yung full payment kung kailan. Normally ang rule namin lagi dito, Joe, is yung full payment is upon delivery of the devices. Hindi puwedeng after 1 month 'no, kasi medyo matagal na 'yon 'no. But of course, it depends doon sa magiging usapan ninyo with the client, okey? Pero kapag software, Joe, normally wala kaming down payment, eh, kasi yung software ano yun, eh, full payment talaga sa una, okey? Ayan. Question, Joe, with our proposal? Wala naman. Ayun, hmm, yun. So, hmm, normally, Joe, ang gumagawa kasi ng proposal yung salesperson talaga. Yes. For example, si JP mayroon siyang client na nakausap, na-close niya, siya yung gagawa ng proposal. Kasi siya yung nakakaalam kung ano yung hmm, hindi, date lang yan, oo, date. Sample, Joe, ang gagawin mo, I will give you an access here, sorry. Okay, here, siguro sa sales na email. And then what you can do is, normally kapagka gagawa kayo ng proposal, ang ginagawa lang namin diyan is ganito lang, click yung file, okay, tapos make a copy, gano'n lang. Tapos you will just change yung date, like 2023, 12, meaning year, month, date. So ito is 31 kasi 31 ngayon, and then ano yung name nung client, like ito is, ano yung name nung client na yun? Sample lang, Joe, Atmosphere, ang haba nito, Example, Atmosphere, Karaoke, and then ano yung kinuha niya, hardware and software, tapos touchscreen. Pwede naman dito yung mismong package like D4 504 hardware package. Meaning kasi ng hardware may software naman talaga yun lagi, eh. Tapos make a copy. Pag make a copy, ayan na yun, Joe. Ito na yung gagawin mo na yan na nakapala na yun sa'yo. Ilagay mo na lang dito. Ano yung name ng owner? Like Stella or Testia. Okay. Babagay mo yung pangalan. Ayan. Oo, oo gano'n pero yung TIN number hindi pa naman need. Kahit oo, right, 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 right. Oo. So, parang gano'n siya, and then prepared by, puwedeng ito Cebu sales office, puwede rin Jojo, Chongko, depende sa'yo, ganyan. And then of course yung date babaguhin mo rin December 31, tapos Dear Miss Stella, ganyan. Copy paste lang tapos December 2031. Tapos yung ganyan, babaguhin mo lang yan actually talaga. Replace lang, then dun sa hardware side, i-check mo kung ito ba yung hardware na gusto nila, 'di ba? So babaguhin mo rin yan, and then yung software side, babaguhin mo lang din yan, pati yung pinakababa.
So normally siguro 1 to 5 proposals medyo mag-ano pa ng konti, no? Magbabagal pa ng konti, pero 6 or 10 onwards parang mabilis na lang 'yan. Tapos ang ginagawa namin kasi Jo, ito lang yung laging rule namin, no. Hindi kami gumagawa ng proposal agad-agad. Okay? Ang ruling namin is before magawa ng proposal, mas maganda pa nga kung nakapag-down payment na before magawa ng proposal eh. Alam mo yun? Oh, may ganun kami. Alam ni, andiyan ba si Bert? Bert, andiyan ka, Bert? Boss, rinig mo ako, boss? Bert, meron tayong mga clients, no? Or meron kang naging clients lately na bayad mo na bago proposal? Yes, boss. Actually, nagpe-payment nun sila bago natin i-send yung proposal. Most likely nangyayari yan pagka software. Ayun, no? So, may mga ganun tayo, Jo, na yun yung gusto natin. Kasi hindi na tumatagal yung sales cycle eh. Meaning, nakasama sa phone, tapos nagustuhan niya yung in-offer mo, nagustuhan niya yung services, nagustuhan niya yung mga features and whatnot, then sige, magbayad na ako ng 20,000. Diba? So, oh, Mm. yes, yes. So, ito kami. Yes. Ah, Yes. hindi eh. Kapag Sir Jojo, kung may hardware kasi siya, most likely 60% talaga ng down payment of total amount na 60% nun ang need natin makuha. In that way, magkaroon tayo ng approval na ipa-deliver na yung devices. Jo, nakamute ka, Jo, ha? Um, Actually, Sir Jojo, before regarding on the discussion for the sales, we also provide a product deck. Yung product deck natin, the customer or the client can see kung how much yung pinaka-total amount ng package na yon, na kung anong pipiliin nilang devices. Okay? And then once they see it, 70,000, I will also will advise agad-agad na to deliver the devices, we need to cover the 60% down payment first. And then once na na-receive niyo ma'am, the 40% will come babayaran na. Ganun lang, ganun ang ano natin. Mm. Depende rin. Ang ginagawa rin namin, Jo, eh, sample, meron kang worth 70,000, sample ito worth 70K. Ngayon, sabihin natin, ma'am, kasi meron kaming ano, Jo, eh, binibigay na promo. Like example, nagbibigay tayo na pwede tayong magbigay ng discount sa setup fee, tapos 5 months free, 5 months free subscription. Normally, ito yung pinaglalaban namin in terms of the urgency for the customer to pay na. Sample, oh ma'am, para makuha mo yung ano, kasi hanggang ngayon lang po yung 5 months free natin, tsaka yung discount sa setup fee. Gusto mo ma'am, para makuha natin to today, kahit po mag-down lang kayo ng 10,000. Tapos yung remaining, ano na natin, parang tawag doon, yung staggered. Pero of course, staggered Secured. siya. Para ma-secure lang yung ano, yung promo and then yung discount. Parang ganoon. But of course, wording na lang 'yon, no? Para lang ma-sure natin na okay, this client has already paid in initial amount of money para ma-secure natin yung account na yun. Kasi ang nangyari diyan, Jo, sample ngayon na Monday. Sabi siya, sige, magbabayad ako, bigyan mo ng proposal. Tapos tatagal na tatagal yan, Jo, eh. Hanggang sa mag-Friday, wala pa rin. Hanggang sa may possibility, may nakitang iba yan na mas mura, na magil din yung sales doon sa kabila, doon na napunta. Hindi mo na nakuha. Pero kasi kapag may nabigay ka na ng pera kasi as a down payment, kahit 10,000 lang yan, malaki na yung chance na kahit mag 1 month yan na hindi pa nag-open. Kasi may mga chance din, John, na hindi pa nag-open yung resto, pero gustong-gusto na yung system, no? So ginagawa namin, nagpapa-down payment kami ng 10,000. Tapos yung ano mo, yun na yung assurance na nasa na yung client, and then pag nag-open yung resto after 1 month, tsaka na or ano ba another remaining, no? Na need, tapos yung full payment pa din. Parang ganong setup. Sobrang flexible niya, Jo.
Yes, oo. Yes. Same din yun with Bert, kasi before si Bert ano din yan, gano'n din, parang paano ba 'to ano, pero ngayon sobrang correct, yeah, 1 month, 2 months si Bert parang ano pa yun, eh, parang by the book 'no, pero pang 3 months niya like ngayon ngayong December, parang nagugulat na lang kami, "Oh, wala pang proposal may nagbabayad na, oh, sige down payment ganito." Sobrang ang daming parang 'pag naging creative ka na sales, mapapalabas mo yung pera sa tao kahit hindi pa niya kailangan yung device or yung service kasi hindi pa nag-open yung restaurant, alam mo yun? Parang, "Teka lang, 1 month pa lang, ginagawa pa lang pero na parang sige na kunin ko na nga yung pera, parang get my money na and then ano, give me that POS." Parang gano'n. So, parang gano'n 'no, yung mga nangyayari. Ayan, so ito yung sa hardware, Jo, i-share ko rin sa'yo itong sales na email, okey. Jo, ano lang, medyo confidential lang ito ha, sa'tin lang sana 'to ha, wag mo munang i-share sa iba. Kay Ma'am Nikki oo. I-share ko sa'yo ito, nandito lahat ng mga proposals, you can read it and then you can study it. Probably mabilis lang naman sa'yo 'yan. And then any questions, Jo, sa proposal? Okey, yes. Correct, correct. Correct, Yes. correct. Almost lahat na yun, Jo, same na yung lahat. Oo. Sure, yes. And then also, Jo, ano next, ito John, ito yung kaninang yung remember na pag-usapan natin, like you mentioned 'no, sige gawan natin ng proposal yung para sa development ng self-ordering kiosk. Okay, kapag mga customized development John, hindi kami gumagawa ng proposal. Ang ginagawa namin diyan is SOA. Okay. So sa loob ng SOA, nandito nakalagay, ito yung project, tapos ito yung mga, parang mga subtask na kasama, 'no. Ito yung self-ordering kiosk na kay Vehicle Golf, naabutan na siya kasi ng ano, eh, ng Pasko, eh. So siyempre baka 'to January na ulit ito ipu-push ng sales. So under self-ordering kiosk, nandito yung premium order taking na theme. So kumbaga bibili kasi kami ng theme 'no, para maging para enticing yung pagbili 'no. Tapos resource tagging, meaning, per room kapag nag-scan ka ng QR code, alam agad ng system kung anong VIP or anong karaoke room ka, okey? Tapos si session timer, meaning siyempre pagpasok mo kasi ng karaoke, 'di ba, sabihin mo sa cashier kung 2 hours ka, 3 hours ka lang, 4 hours ka lang, okey? Meron din tayong, setup sa session timer Jo na open time, okey? Meaning bahala ka na. So yung session timer view, meaning doon sa app makikita mo kung nakailang, duration ka na dun sa room na yon, okey? And then buzzer button calling, sabi ko nga na kapag nag-click ka ng buzzer button, merong notification mag-a-appear doon sa side ni cashier na, okay, table or room number ganito, nagpapa-call sila, so meron silang need, so baka pwede mong tawagan no, yung assistant or kung sino man staff na pupunta sa room. Okay? And then show running bill. So technically, Joe, the good thing about this one is doon sa self-ordering kiosk, makita nila how much yung bill din nila for them to, okay, magkano yung bill natin, 'di ba? Minsan ang ginagawa kasi magba-buzzer pa 'yan or maglalabas pa 'yan, magkano pa yung bill namin, 'di ba? Pero once sila nandito na, at least nandoon na yung bill. And then the good thing about this one pa nga, Joe, is ano, eh, puwede pa nga 'tong lagyan ng tinatawag na online payment, 'no? Pero siyempre next ano na yun, next phase na yun. Meaning, show running bill tapos pay na online. Okay, I can pay through credit card, I can pay through GCash, I can pay to bank transfer, whatsoever. And then once na ginawa nila yan, lalabas doon sa cashier side na nagbayad na yung client and ipi-print na lang yung resibo, 'di ba? Ang ganda nun, eh, 'no? Parang it's like out and go. But of course, depende rin yung jowa kasi ang inaalagaan kasi natin dito is yung tinatawag natin na customer relationship. Siyempre gusto natin na nakikita din ng cashier or ng staff natin yung mga customers para sa quality service kasi yun yung ano yun, yun yung isa sa mga reason bakit bumabalik-balik yung mga customers, 'di ba? Yung good service. No, kasi kung puro tagna ka na lang yan, parang wala nang reason ba, parang wala ka ng memorable na
if na scenario, 'di ba, nagkaroon ng good service. Ayan, so ito yung ginagawa natin din SOA. Tapos ito ginagawa siyang ini-export siya as PDF and then sinesend sa client. So, meron naman tayo nito. Okay? Now, yun yung SOA, Joe, no? And then, na-discuss na sa yun sa proposal. Any questions so far, Joe? Hmm. VIP, VIP Golf. Yes. Depende rin, Joe. Kasi kami ang ginagawa namin kapag mga gitong klase ng features na medyo, yun nga, kumbaga, ano to premium features to. For us to get, to add more, ang ginagawa namin is like, merong activation fee. Okay, like, may activation fee na, okay, meron kami activation fee na 5,000. Like yung sa QR code payment namin, kapag gusto mo ng QR code payment sa POS, activation fee 2,000 pesos. Parang ganon. So yung mga ganitong features na add-ons, tapos gusto mong makasama sa ano mo, pwedeng activation fee yun. Pwede yun, ganon. Meron tayong ganon. Hmm. Hmm. Oo. Yes, correct, oo. So maraming play around eh. Hmm. 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 Correct, correct. Oo. Hmm. Correct, correct. Correct. Correct, correct, correct. Oo. Like ngayon, ano lang Joe, testimonial lang din. We have a client no, si Pink Parlor PH. So, nagpa-develop siya sa amin ng yung online booking, no? Online booking with online payments, no? So, nung nakita niya, grabe Joe, parang nakita namin ang lakas talaga nung I'm not sure ha. Before kasi meron siya na ginagamit pero baka konti lang yung online booking nila. Pero nung nag-shift sila to Clybase with our online booking na dinevelop namin for them, grabe, ang dami nag-book. Tapos, the good thing about this distribution kasi is pwedeng mag-down payment yung client. Required mag-down payment, no? Required yung 15% down payment or full payment para makuha mo yung slot. Kung hindi ka mag-down payment, wala kang slot. So parang yung owner o yung counter manager, parang sinabi niya kay JP na, JP, I wanted this system na sa amin lang. Ayaw namin gamitin ng iba naming competitors. Kasi for sure, kapag ginamit yun, 'di ba, malaking market share yung mawawala sa kanila because of that system. Kasi malaki yung tinutulong ng system eh. Okay, so meaning, in terms of that capability ni Clybase na mag-develop ng mga ganong klase ng system, ganun din yung tinitingnan natin no in terms of what we can do to other industries. Na kapag binild natin actually wala tayong ganun eh. Or else you pay or else you pay for the exclusivity rights for 1 year. But if perpetual yan, you need to pay millions. Kasi gusto mo yan eh, 'di ba?
Correct, correct, correct. Correct. Mm, mm. Correct, correct. Mm, 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 mm. Yeah. Wala na. We're good na, we're good na. Mm, mm, mm. She can use that. Yun nga, as I mentioned last time, yung dual display lang. Oo, oo. Kasi sabagay, sabagay. Yeah. Puwede naman 'yun, as long as, parang puwedeng-puwede naman 'yun, walang problema 'yun, puwede nating magamit 'yun. Oo, Windows based 'yun. Windows based talaga 'yun. Question lang, yung mga printers niya naka-LAN? Oh, mm. Ilan ba yung printers niya? No worries. Puwede naman 'yun, ano, once na she's kasi ganito 'yan, eh, siguro okey lang 'yan, 'no, okey lang 'yan. Gawan natin ng proposal, then if she's really interested, we can have again another talk, a round of talk with her so that we can gauge ano talaga yung kailangan niya, 'no, from our perspective with you with you, Bert, 'no, and me. Tapos ano ba yung kailangan niya, and then from there tsaka tayo gumawa ng proposal. Para sa proposal kumpleto na yung i-offer din if available. Correct. Hmm, hmm, mm, 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 hmm, hmm, mm. Okey. Hmm, mm, hmm, hmm,
Mm, mm. Yeah, oo. Yes, yes. Oo, gano'n naman. Same din with client-based kapag order taking ka, walang acceptance ng payment. Puro punching lang ng orders, 'no? Pag cashiering ka, do'n lang yung puwedeng mag-accept ng payment. So, may mga gano'n namang mga rule set, 'no, on those POS. But I need lang to ano, 'no, siguro diyan ayun nga diyan, 'no, of course yun nabanggit mo naman last time yung mga hinahanap nila. Siguro sa meeting, we can further drill down, 'no, ano ba yung mga instances na na-experience nila na gusto nating ma-solve, 'no, with using client-based, 'no. Kasi dito Jo, remember, they have 19 rooms, 'di ba? So madami 'yun, madami 'yun. And we don't want na of course software lang ito, pero siyempre ang medyo ano kasi ito yung setup tsaka training. Yun yung medyo madugo 'no, na sana, puwede tayong mag-on-site training diyan kung sabay-sabay nating i-close yung mga deals para pagpunta natin diyaan, isahan na. Pagpunta diyaan, opening tapos training na agad tsaka setup nung mga na-close na deals prior pa lang mag-soft opening, 'di ba? Parang ang ganda nun, 'di ba? Hindi. Oo, oo. Normally ano, 2 days is ano, maximum na Jo. First ano, ang tawag natin diyaan, iba kasi yung training, tapos ang tawag natin diyan is standby support. So, whole day, hindi man whole day, pero mga 6 hours nandiyon yung support natin nakatayo, naka-standby para makita niya ano yung galaw, tapos maturo niya, "Ah, ma'am, ito kasi yung process niyan, ito dapat gagawin, bla, 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 bla." Gano'n ginawa namin kay Tropical Hat, 2 days prior the opening. Tapos ng opening nandun din kami. Ayun, naging smooth talaga, as in alam mo yon. And then, we've done that din kay Quiapo, yun sa iba pang mga clients na fine dining 'no, na kailangan ng gano'ng setup. Pero of course, that is optional kasi kung willing magbayad yung client, walang problem. Pero kung mga tipid-tipid ba na ayaw magbayad, eh, wala tayong choice. Oo, mm, 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 mm. Yeah, yeah. Offline, yes, can. Mm. Yeah, yeah, correct. Mm, agree. Mm, mm, mm. Normally kapag ganyan Normally kapag ganyan setup, we ano talaga, eh, we strongly suggest to get a server for ano, for the offline. Okey, okey. Hmm, hmm,
Yeah, right, right. Mm, mm, dami na, madami. Mm, mm, hmm, mm. Yeah. Mm. If you can refer us to, of course, other contacts. Yeah, tingin ko naman, John, no, in terms of that, I think that is possible. That is highly possible. Siguro ang kailangan, ang next step natin is for us, for you to create a group with the prospect customers na talagang ano hindi yung parang hindi pa sigurado, but alam mo yung high chance na talagang magbabayad na. Oo, oo. And then after that, set meeting, and then we gauge kung ano yung kailangan nila. And then after that, kami, since mag-opening naman yung civil sales office natin by January, then probably we can be there. And then sabayan natin yan, no? After opening, tapos punta na natin, legwork na agad tayo. Diba? Hmm. Software lang. Software lang, pwede. Ano, normally kapag meron tayong mga software package tapos merong 5 months free subscription. Although we are saying na 5 months free pero kasama talaga siya dun sa software setup fee. Oo. Pero discounted na parang instead of 1.5 per month, parang 1K na lang siya per month, eh, kasi we put that in our ano, parang 5K for 5 months. Discounted. Mm. Mm. Ah, hmm. Si Zenpost may monthly din. Si Zenpost may monthly din. Magkano yung ah, okay, I see. Normally kasi kapag ganyan nagbibigay tayo ng almost kahit 3 months na free subscription, eh. And then, full support 'yon in terms of the standby, parang gano'n ba? Hmm, 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 mm, mm, proposal? Wala. Kapag sinearch mo naman siya sa proposal nakalagay software package only. So search mo lang software only. Oo, mm. Kaya hardware package may gano'n siya. Mm, mm, Mm. mm. Yeah, yeah. Sir Jojo, Sir Jojo. Sir Jojo, also, if you don't mind, suggest lang, we can do also an online meeting with them. In that way, magkaroon tayo ng conversation. Ano yung ba yung kailangan talaga nila sa store? Kasi mas na-appreciate kasi ng ano eh, ng client or partners natin.
regarding sa ganun. We can set a meeting naman po online. Okay. Meeting, yes. Yes, yes, yes. Yeah, I'm good. I'm good. I'm good. All right. Thank you, Thank you Sir so much, Jojo, bro. Sir Robert. LG. Happy New Year. Oh, done na po. Okay naman po. Happy New Year po. All right. Thank Bye. you. Bye. Bye.